Mapagpalang araw. Pamilyar ba kayo sa tinatawag na kuhol? Alam nyo bang pwede natin itong gamitin bilang isang sangkap sa paggawa ng supplement para sa ating mga alagang hayop? Ako nga pala si Kaisla, isang agriculture student. Tara, samahan nyo ako sa aking munting poultry. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng kuhol amino acid para sa ating mga alagang hayop. Ang una naming ginawa ay ang humanap ng kuhol sa mga palayan. Dito sa aming lugar ay napakaraming kuhol. Kahit sa mga tabi lang ng pilapil ay makakakita ka nito. Sa totoo lang, ang kuhol ay nagiging peste sa mga pananim ng ating mga magsasaka. Kinakain kasi nito yung mga parte ng palay na maaabot nila. Ang isang perasong kuhol nga pala ay kayang sumira ng 19% ng isang metro kwadrado na pananim na palay. At kung 8 peraso naman, alam nyo ba, ay kayang sumira ng 98% ng isang metro kwadrado na pananim na palay. Kaya napakalaking perwisyo nito sa ating mga magsasaka. Kaya mahalaga na malaman natin kung ano ba yung pakinabang ng kuhol. Isipin mo na lang kung bawat poultry farmer ay gagamit nito bilang supplement sa kanilang mga alaga, ay malaki yung mababawas natin sa populasyon ng mga kuhol sa ating mga palayan. Tara, simulan na natin ito. Ang una natin gagawin ay ihanda yung mga kakailanganin nating gamit sa paggawa nito. Ang ginagamit kong lagayan ay yung 1.5 liter na plastic bottle. Bali dalawa nga pala yung gagawin ko ngayong araw. Yung isang bote ay para sa painom ng ating mga alagang hayop. At yung isang bote naman ay gagamitin ko bilang fertilizer sa ating mga pananim. Sa bawat isang bote nga pala, ang kakailanganin natin ay 100 grams ng kuhol. Kaya hayan, kinilo ko na siya. Inuna ko yung paggawa nung gagamitin ko para sa mga halaman. Hindi ko na inaalis yung shell kapag para sa halaman yung ginagawa ko. Kasama na tong dinudurog. Mas maganda nga pala kung durog na durog yung gagawin ninyo para madali siyang matunaw habang dumadaan siya sa fermentation process. At kapag para sa hayop naman na ginagawa ko, tinatanggal ko yung shell kagaya nito. Mas mabilis kasing matunaw kapag wala yung shell. Pagkatapos natin itong durugin, ilalagay na natin ito sa ating bote. Ang kasunod naman ay lalagyan natin siya ng 1 cup ng molasses. At ang panghuli nating ilalagay ay yung tubig. Huwag nga pala natin masyadong pupunuin yung tubig, maglagay tayo ng allowance. Pagkatapos ay takpan na natin. Paalala nga pala, huwag natin masyadong higpitan yung takip ng bote. Sumasabog po kasi ito, kaya mas maganda kung medyo maluwag lang yung pagkakalagay ng takip natin. At kapag may oras kayo, i-check nyo rin lagi yung takip. Medyo pasingawin nyo kapag napansin yung matigas na siya para maiwasan natin yung pagsabog. Pagkatapos ay lagyan na natin ito ng date para alam natin kung ilang araw na ba siyang dumadaan sa fermentation process. Tapos itago na natin ito sa madilim na lugar. Huwag natin hahayaang masinaga ng araw. Pagkalipas ng 21 days, pwede na natin itong gamitin. Pero mas maganda kung papaabutin natin siya ng 30 days bago natin ibigay bilang supplement sa ating mga alagang hayop. At meron na nga pala ako nakagawa dito. Bali ginawa ko to last month, kaya pwede na siyang gamitin. Ito yung papainom ko sa aking mga alagang hayop ngayon. Makakatulong ito para mapabilis ang paglaki ng ating mga alagang hayop. Mayaman kasi ito sa protina, mineral at iba't ibang klase ng bitamina. Sa bawat 1.5 liter ng tubig, ang nilalagay ko ay 5 ml ng kuhol amino acid. O mga kaisla, hanggang dito na lang ang bidyong ito. At kung ikaw ay nag-aalaga rin ng hayop kagaya ko, pwede bang i-comment mo sa ibaba kung ano yung mga klase ng hayop na inaalagaan mo. O, wag mo na i-comment yung ex mo ha, wala na yon. Sana ay may natutunan kayo sa aking simpleng video. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam, God bless, bye-bye!